depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Isa sa mga pinaka-particular technique or pinaka-reason para ang ex mo ay magkaroon ng intensyon na habulin ka ay yung tinatawag nating intensity. Kasi kapag yung intensity nawala, probability yung love hindi siya mag-grow. Kasi gaya ng sabi ko sa previous video ko, love grows from intensity and with intensity as well. Hindi siya pwede mag-grow na parang nasa comfort zone siya. Kailangan niya yung matabang lupa. Ang matabang lupa na yun yung word na intensity. Kailangan nagkakaroon ng intense para habulin ka niya. So, kung walang intensity at comfort zone lang, mabibigyan mo siya ng psychological comfort na hindi siya require na habulin ka or hanapin ka kahit ino-contact mo pa siya. Pero may isang paraan para magkaroon ng intensity at yun yung kapag naglagay ka na ng competition. Did you see my point? Lagi ko tong tinuturo sa mga clients ko kapag nag-call kami or kapag nagpapa-advise sila. Lagi ko sinasabi na, yeah, you know, there's what we call the law of competition. Pagdating kasi sa competition, ang tao natatanggal siya sa pagiging upo-trono or higa-higa, katamaran kapag nandyan na yung tinatawag nating competition. Or yung competition kasi nagpo-provide siya ng intensity. You know, look at the big picture. When I was in college, I think ako yung pinakamagaling sa school during that time. Nung college ako. But one time, may dumating akong kaklase na transfer student. So, I thought, you know, I was the best. Pero, nung dumating yung classmate ko na yun, parang hinigitan niya yung ability ko. Kasi sobrang talino niya. So, during that time, hindi na ako gumagawa ng projects, hindi na ako nag-aaral. Pero, dahil dun sa guy na yun, dun sa classmate ko na yun, parang may comparison na sinasabing, uy, mas magaling to sa'yo, mas magaling siya sa'yo. Transfer lang yan, pero ang talino. So, nung na-receive ko yung ganun, parang nagkaroon ng competition sa isip ko. Ayoko magpatalo kasi ako na yung pinakamagaling dito sa room eh. Pero nung dumating siya, parang siya na yung pinakamagaling. So, because of that, you know, tumayo ako. Lumakad ako, gumapang ulit ako, nag-aral ulit ako ng maigi para maging top 1 ulit ako. So ang ginawa ko, review, mga projects, pinupulido ko, nagiging perfectionist ako, walang tulugan, puyatan. I mean, nag-e-effort ulit ako. Bakit ako nag-e-effort? Kasi alam ko na hindi ako yung top 1. So kailangan ko mag-effort para makuha yung top place na yun. And yun nga, nakuha ko ulit yung top 1 na yun. Pero napansin ko, psychologically, bakit ko nakuha yung top 1? Because I care too much about that pride na ako yung top 1. Gusto ko sa akin yung ego na yun. And nag-work ako hindi nung wala siya. Nag-work ako nung dumating siya sa life ng klase namin or sa buhay ko. Nung dumating yung guy na yun na makakalaban mo, nag-work ako para to compete and to defeat him pagdating sa pagiging pinakamagaling. That's a very friendly and childy game. Pero may matututunan ka dito na minsan nagkakaroon ng tinatawag na you need to work hard or working na parang effort or ganito kapag may competition na. So, kung ang karelasyon mo ay walang nararamdaman na kakaiba sa'yo, probably di ka nakapag-provide ng intensity. Pero, kapag meron kang dinedate na iba, meron kang kinakausap na iba, kinokol na iba, I think doon siya magi-start maging competition. If you get my point, di ko sinasabing hanap ka ng rebound mo. Hindi, no. My point is, pwede ka naman makipag-date. Huwag mo nga lang siyang papaasahin na pwede na siyang maligaw. Pwede siguro friend-friend lang kung babae ka. Kung naman lalaki ka, siguro friend-friend lang din. Parang, friends muna tayo, ganyan. I mean, nakikipag-date ka because, you know, you want to have some conversation lang. Hindi dahil sa gusto mo or mag-jump sa relationship agad. So, nakikipag-date ka just to have something like, you know, have some fun. At kailangan malaman ito ng ex mo. Sa isip ng ex mo, nakakahanap ka na ng iba. Pero sa isip mo, nakikipagkaibigan ka lang sa iba. At kapag naisip ng ex mo na nakakahanap ka na ng iba, doon na nagkakaroon ng intensity.
Sabi ko kanina, 'di ba, bago mag-start ng buong video na to, sobrang importante ng intensity. Kapag tinanggal mo itong intensity, parang tinanggal mo na rin yung lupa kung saan tutubo yung halaman ng pag-ibig. Kaya hindi mo pwedeng tanggalin yung intensity. It is very, very super duper important. Okay? You cannot remove that one. Kailangan magstay ng intensity. So, paano magkakaroon ng intensity kung wala na siyang pagmamahal sa'yo? Then there must be a competition. Ipakita mo sa kanya na yung ego niya dun sa taas, na siya lang yung mahal mo, ay pwedeng mawala dahil merong ibang tao na pwedeng umagaw sa pwesto niya. I mean, kahit hindi ka na niya mahal, magsiselos pa rin ba siya? Of course, possibility. Malaki ang tsansa na magselos siya kasi alam niya na mahal mo pa rin siya. The thing is, you just found someone na dinedate pa lang. But, never ka magko-commit ng relationship. Dahil kapag nag-commit ka ng relationship, tendency, hindi na rin siya bumalik kasi may karelasyon ka na bago. So, the thing is, makipag-date ka lang, pero wag mo siyang bigyan ng label and then friends lang. Pag tinanong ko ng ex mo, sino yung kadate mo? Kaibigan ko? Ganun lang. Maliligaw mo yan, no? Gaganyan-ganyanin ka niya. And then sabihin mo, pwede, pabait siya, masaya ako sa kanya, pero kaibigan ko pa lang siya. Like, parang ganun. Parang pinapakita mo lang dun sa kanya na may tendency na maging kayo nitong particular guy or particular girl na nakilala mo. Ipakita mo na may chance na maging kayo. At kapag nakita niya na may chance na magiging kayo, yun na yung pagkakataon niya na he need to work. He needs to make an effort para maibalik ka. So here's the thing. Kung gusto mo maibalik ang ex mo, of course, no contact is really important, self-improvement. Pero kung magaling ka magpaselos, yung healthy way, nasa lugar, hindi yung parang grabe na pagpapaselos. I mean, yung napapaselos mo siya ng nasa lugar, saktong-sakto yung timpla. Kumbaga sa kape, maganda yung pagkakagawa at pagkakatimpla. Masarap sa lasa, di ba? Kung kaya mo magpaselos ng ganun kaigi, kaya mong ibalik yung ex mo ng ganon kaigi. Importante ang selos because of intensity. At para ma-create ang intensity, kailangan ng competition. Sa mga gustong humingi ng advice, just give me a message sa Facebook ko, sa secretary ko. Madalas akong busy right now. Pasensya na sa mga nare-reschedule ko. Kung isa ka man doon, kung napapanood mo to, I'm really sorry. Marami lang po talaga akong ginagawa. So that's it. But you can still pwede nyong i-chat si Jerry for another appointment. That's for today. Thanks for watching.